Kaya sabi ko nga sa sarili ko, baka hindi na ako hindi na yata ako magagamot. And then, hindi ko na kaya yung sakit ko na dinadala ko. Sobrang sakit talaga. Kaya sabi ko, mas okay pang manganganak ako kaysa ganitong sakit. Ang sakit talaga. Sa inyong lahat mga kababayan. So, nandito kami sa Sitio Taloytoy at pupuntaan natin si Irene kasi hindi okay ang lagay ni Irene po. Ay! Halika! Ba't nandiyan ka? Ayun, namumutla yung katawan niya. Good morning. Ano na nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Nagkasakit bigla. Ano nagkasakit bigla? Inom pa yang. Tara sa inyo. Ito mo ang katawan mo. Kayat na. Nangihina ka. Ang itsura mo. Makahinga. Ha? Hindi ako makahinga. Ang putla ng mukha mo ba? Saan ka nakatira? Doon. Pumunta lang ako dito pag-araw. Pag umaga. Tara. Diyos ko po, Rodi ka. Ang dami ng bahay dito. Ano nangyari sa... Mamaya ako kasi namumutlaan na siya. Ang dami ng bahay dito ah. Marami ng bahay dito. Ha? Marami ng bahay dito. Oo nga. Yung pagdating ko dito, mayroon na silang nagka-improve din sila. Nagka-improve. Ang dami na. Oh. Nag-meeting. Yung pinagpagamutan ninyo sa albularyo. Albularyo. Oh, yung pinakita mo sa akin na Yung sir, linagay niya dito ng tubig. ito yung gapas. Natako pag may dugo na pagising ko, kasi pinatulog nila ako dun sa sa kwarto. Ay. Dads, good morning. Mahayong buntag. May sakit daw ton si Irene eh. Puntahan lang namin. Sige sir. Ano ka na yung tubig mo sir eh. Oh, Kaya hindi ka namin nakalimutan. Sir, may buta sir. good morning. Linaw ng tubig oh. Dami ng tubig. Yan po yung tubig na pinagawa natin noon. Kaya sila nagkatubig dito. Kaya nga, layo ka naman. Mahinang lumakad oh. Diyos ko, Irene. May lamok sa binti mo. Mamaya may dengue pa yan. Sino yung nag-aalalay sa'yo kanina? Yung kapitbahay namin noon, yung Dito. simula yung first time yung tinutulungan niyo ako, yung nanay niya, yung kapitbahay ko noon. Ganito pa rin naman ang itsura dito. Kaya lang dumami na yung mga bahay. Ito yung nung unang panahon na idagat. Kaya ito ganyan. May nakatira din eh. Natawa ka pa rin, ang payat mo na. Ngayon akong nakangiti nga eh. Oo. Ay. Na-stress na ako talaga. Stress ka. Bakit pinutol yung kahoy? Sino kasama mo dyan sa bahay mo? Yung sila kuya ko.
Sila naman yung gaalaga kay Halila. Sila naman may sakit ako. Sila lagi naghahatid sa kanya sa school. Ay, yun yung mga bahay-bahay pa. Nung, Na sila Kuya Chin? Wala? Wala? ito yung bayabas pala, yung pinapanguhanan namin. Ayan, Sa kanila na yun, yung bahay nila dito. Noon, ano? Oo. Hey, tao dirate? Wala. Nandito pa rin itong mga, mamaya kukuha ko ng ano dyan. Bini. Tagal na tong bahay na to eh. Oo, tagal na po sir. 5 taon na to. Hindi pa po tayo. Pasok ako. Ay, yaman na. Upo ka. Dito ka pa rin nauwi? Oo. Hindi pa ako natutulog. Hala, upo ka. Kasi, noong pagdating na Erin po dito noon, galing Manila, yun ang sabi niya, sumasakit yung tiyan niya. Kaya binigyan ko siya noon ng pampagamot niya. Tapos nakapagpa-check up naman siya. Binigyan lang siya ng mga gamot noon, parang pain reliever. Tapos sabi ko, magpa-ultrasound siya. So, doon sa ultrasound kasi niya, may mga nakita doon ano. Ano yung sabi ng doktor sa'yo? May dalawang bukol nakikita nila dito sa atay ko at saka sa abdo. Yung sinasabi niya. Oo, yun. Tapos, sabi ng doktor na babalik ka ulit. Yan na, kaya yun, lagi akong bumabalik doon. Binigyan naman nila ako ng gamot. Okay. Yun yung sinabi sa'yo, may bukol. Oo, may bukol. Ano daw yung bukol? Yung bukol sa atay daw, yun lang yung sinasabi nila, sir. Ano yung gamot na ibinigay sa'yo? Ano lang si Foroxin? Para saan daw yun? Sa yung kumikirot. Pain reliever lang. Pero, ano daw ang advice ng doktor? Anong gagawin dun sa bukol? Pinaprocess ko pa, sir, yung babalik pa, kaya pinabalik nila ako ngayong August 31. Okay. Ultrasound ulit. Bali, dalawa yung doktor ko kasi meron din sa atay, iba din yung doktor. May referral ko sa sa ibang ko, sa atay ko. Oo, yun din yung asikasuhin ko pagbalik ko dun. Tapos yung sa August 31, ultrasound ko na yan. Ultrasound ulit. Oo. So wala pa silang sinasabi kung anong gagawin dun sa bukol. Hindi pa, sir, kaya hindi pa ako binigyan ng gamot. Pagbalik ko na, baka magbigay na sila para na nila yung sakit ko, mabigyan na ako para gamot. Okay, kasi may nakikita akong video mo na namimilipit ka sa sakit o may iyak ka, saan yun? Doon kay Dato Sami. Sa baba. Nagtatago ako, nag-iyak ako doon. Ano ba yung nararamdaman mong sakit? Gaano siya kasakit? Sakit talaga, sir. 10. No. Makasabi nga ako, mas mabuti nga yung mga nganak ka lang kaysa ganyang sakit. Sobrang sakit talaga. Lalo na sa dito, tapos dito sa likod, tapos dito na naman. Dahil daw yan dun sa bukol. Sa atay. Ano yung bukol sa atay at saka? Sa atay talaga, sir, kasi nagbabagal daw. Din po yung atay ko. Kaya pinagbawalan nila ako marami din akong pinagbawal sa akin. Okay. Ano yung mga pinagbawal sa'yo? Ang bawal din ako ng karning baboy at saka karning baka. Then yung sinigang, paksiw isda, then yung mga maalat. Then yung complicated sa akin yung UTI. Kaya yun ang binigay sa akin yung antibiotic. Kaya hindi pa sila nagbigay ng yung gamot ng para sa ko. Sa atay? Sa pagbalik ko na lang yata siguro. Yung UTI mo lang? Hindi ka siguro Kasi complicated ako sa UTI. Hindi ka siguro mahilig uminom ng tubig eh. Kunti lang talaga ako mag-inom. Oo, ayan, may lagi kang may dalang tubig. Oh, meron din Yung paragis, pampaihi yun eh. Oo, nag-inom din ako. Meron din ako. Dapat yun ang ginagawa mong tubig. Araw-araw. Araw-araw ko umiinom doon, sir. Nandun pa nga sa kwan. Minsan na lang, tinutulungan ako yung babae kanina, si Ching. Tinutulungan kang uminom? Hindi, tinutulungan niya akong siya yung doon. Maglaga. Maglaga. O kasi na nakita kita, alalay ka.
O kasi ano ako, mahilo talaga ako pag maglakad. Pero Kasi pag tinignan mo yung itsura ay, mo, wala na akong lakas. madilaw eh. Naninilaw ka, Irene. Bukod sa suot mo na dilaw, yung mukha mo maputla. Wala talaga, sir. Kaya lagi na lang akong iiyak nga yung tatago na lang ako. Kasi wala naman akong magagawa, masakit eh. Hmm. Kaya ako. Kaya sabi ko nga sarili ko, baka hindi na ako hindi na yata ako magagamot. Baka wala na akong, parang mawala na ako ng pag-asa, ganun. Minsan maiyak na lang talaga ako. Ganun. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin kasi sa aking sakit, ganun. And then, hindi ko na kaya yung sakit ko na dinadala ko. Sobrang sakit talaga. Kasi sabi ko, mas okay pang manganak ako kaysa ganitong sakit. Ang sakit talaga. Walang kalagayan sa sakit. Kaya sabi ko, masaya lang ako pag makainom ako ng gamot ng aking, yung bukol ko sinasabi nila sa doktor. Pero ngayon hindi na, kahit yung mga karintat ko sabi, bakit hindi ka na masayahin? Huwag ka nang malulungkot dyan, sabi, iyak din sila sa akin. Then, wala din silang magagawa, wala din sila. Sabi, tulungan din ako, wala din sila tutulong sa akin. Kasi wala din sila. Kaya nun, iyak na lang ako sa tago. Kasi na lang, meron akong anak, inanalayan ako ni Halila. Pag, minsan sir, hindi na ako makabangon. Mahirapan ako magbangon. Mahirapan ako. Kasi pag, lalong nasa alas kasi, madaling araw, hindi na ako makatulog yan. Tayo ako. Laging lakad-lakad yan sa sahig. Yan. So, sakit talaga. Okay. Ngayon ba may ininom kang gamot? Meron pa naman akong iniinom na gamot. Yung ko lang yung maintenance sa doktor. Pag maubasan ako, binibili ko. Yun, nagbibili ako ng gamot. Yung yung binigay ng doktor na resita, yun ang maintenance ko din. Araw-araw sumasakit pa rin? Araw-araw talaga, sir. Pero ngayon, nagtitiis pa talaga ako kasi yung schedule ko talaga, August pa talaga. Pero tiisin ko muna, pag makababa ako ng ngayong 31, sabi ko, hindi na ako uuwi. Doon na talaga maninirahan ako sa hospital hanggang hindi ako gumagaling. Doon na lang ako. Kasi mahirap talaga dito. Sobrang mahirap talaga, sir. Kasi malayo eh. Malayo din. Kaya nung nandun ako, buti na lang meron din akong kaibigan babae. Siya din yung tumutulong sa akin, nag-assist doon sa SPMC kasi malaki yung hospital. Siya din yung nag-assist bago din siyang nakalabas ng hospital kasi bagong operasyon. Sino ba kasama mo doon pag nagpa-check up? Yung kaibigan ko, sir, yung tinitirahan ko doon. Okay. Yung may anak dalawa. Kasi nung nakarang araw, nung nasa Maynila pa ako, nag-chat ako kay Ma'am Aya. Oo. Sabi mo daw, sabi ko, kamusta si Irene? Nag-chat, kung pwede ka nga daw dalhin sa ospital. Sabi ko, dalhin nyo, anong nangyari? Ayaw mo naman daw magpadala ng ospital. Kasi wala pa naman akong schedule, sir. Kung namamalipit ka nun sa sakit, Kasi yung schedule ko talaga yung ko. Kasi pagbalik ako ng 31, alas 8 ng umaga, yun na, ultrasound ko na. Makuha ko yung resulta, balik naman ako sa doktor ko. Doon. Tapos hindi, pag gano'n naman, sobrang masakit na, kung anong mangyari sa'yo, di ba? Kaya tatanggapin ka naman dun sa ospital kasi may record ka na yun ng sakit mo eh. Tapos napunta ka ng albularyo. nagpunta ako doon, sir. Din ako makapagbawas, 2 buwan. Din punta ako doon, pero ngayon nakapagbawas naman ako. Nakadumi ka na. Oo, may iniinom akong lana, binigay din doon. Oo. Then yun, nakapagbawas ako. Kaya parang nag-yellowish na yung yung mga balat ko. Ayun pala, yung sa akin na hindi ako makapagdumi. Pero nga nakakadumi ka na. Oo. Okay na po yung ko, nakapagdumi naman po ako. Pero ano na nararamdaman mo ngayon? Pa rin, sir, mahihilo ako. Tapos pag maglakad ako, parang matutumba ako. Pinipigilan ko na lang yung lakad ko. Talaga, parang manghihina ako. Pag atake na yung ko, yung tong sakit ng likod ko, hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Nung nasa abra ka ba, nararamdaman mo Oo, yan? nararamdaman ko na yan, sir. So ngayon, babalik ka ng doktor. Babalik ako sa doktor sa 31, sir. Ay, sa 30 na lang ako punta doon.
So, dalawa kami ni pamangkin ko. Kaya mayroon din siyang sakit. Naglala din siya. So, dalawa kami doon. Ano sakit ng pamangkin mo? Yung sir, marami siyang tumutubo dito, mga nuka-nuka. Parang na siya. Pag madala siya sa hospital, sir, parang i-reserve na siya. Ilagay sa Laser. Oo. Okay, sige, priority mo muna yung pagpapagamutan mo, ha? Pero magkita-kita pa rin kami doon kasi nandoon pa naman din siya. Okay. So, kailan ang balik mo ulit? Sa 30. 30. Kasi doon ako, pag sa 31, diretso na ako doon kasi schedule ko alas 8 ng umaga. Kailangan nandoon na ako, ultrasound ko na yan. Hindi pwede na malit ako. Ang ultrasound, nakita agad ang result? Oo. Ibigay nila. Tapos, antay ka ulit. Oo. Ibigay ko din sa doktor ko noon. Okay, sige po. At kasi huwag mong baliwalain kasi delikado yan. Kasi hindi rin po namin, kasi nung umalis ako, pagkagaling ko ng Hong Kong, doon ko lang ulit nakita yung niya. Pero nung time na, di ba nung pinagpa-ultrasound kita, nasa Sa Davao, doktor. Davao doktor ka Sa Davao. Sa Davao, doktor. So yun, doon ka ulit magpapaano? Hindi. Sa sa SPMC libre naman. Kasi noon may bayad sana pero pinapalingap ko. Toki yung bayad. Pero punta ako doon sa sa lingap. Kasi nung sabi mo nun Kaya sa wala akin, nang wala bayad. Diretso Kaya na doon lang. kita pinapunta sa Pinaganap ko siya ng mayroon po. Doon siya pag sa Davao Doc. So yung first ultrasound mo sa Davao Doc, doon yun nakita. Oo, doon nakita sa sa Davao Doc. So bakit papaulit-ulit yung ultrasound? Kasi ganyan daw sir, para titingnan nila kung ano daw ang gamot yung ibibigay nila. Ganun ang mga doktor dyan sa Kailangan talaga maraming process dyan. Bago ka ibigyan nilang gamot na Maganda naman ang SPMC kasi Maganda naman yan. Kaya lang, syempre, sa dami po na pero matagal lang. nagpapagamot. Matagal lang. Pero okay lang naman. At least naman na yung mga gamot nila, mas din talaga. Branded talaga. Okay, sige. So, doon na lang. Balik ka doon. Tapos balitaan mo ulit ako. Basta kung ano yung sinabi sa'yo, yun ang gagawin na. Opo, sir. Wag yung pagka may sakit ka, priority mo yung health. Sasabi mo, walang ganito, ganyan. Siyempre, lahat naman ng sakit, basta naagapan, may gamot pa yan. Tinan mo si Jeff. Si Jeff ngayon, talagang tinutukan namin na gumaling. And maganda lang kay Jeff, maganda yung response ng gamot sa katawan niya. And kailan yung ni Jeff? Sa 12. Oh, CT scan siya. Sa 12 magsi-CT scan siya, and yung gamutan niya sa 12 malalaman dun kung may good news tayo. Pero titingnan po pag nag-heal yung parang sugat niya or sa lungs niya, hindi siya maoperahan dahil dun po sa gamot na iniinom niya. Pero yun nga lang, medyo pricey yung gamot, pero kinaya naman po, awa ng Diyos. So kayo yung sinasabi ko sa Erin na hindi porket gato tayo yung parang bigla mawawala ng pag-asa, siyempre nandito naman kami para tulungan ka. So labanan mo lang. Kumbaga, huwag mong i-priority yung katawan mo na nandito ka tapos wala kang magawa. Yung isipin mo yung buhay na kapag pinabayaan mo, wala. Diba? Lalala. Tapos si Jeff lumaban, talagang tinyaga at tiniis namin. So sana ikaw ganun ka rin. Kasi may mga anak ka. Diba? Ang maganda lang sa'yo kasi yan, although nangihina ka, talagang nakita ko sa katawan mo naninilaw ka. Sundin mo yung sinasabi ng doktor. At on that day na kailangan ganito, sabihin mo lang sa amin. Ha? Okay? At ito, mayroong nagpapabigay sa'yo dito ng ipapabigay po ng tulong sa kanya. Galing kay? Ma'am Rose Tingloy. Yan, kay Ma'am Royce Tingloy. Ito po, ibibigay ko yung 5,000. Tama? 1, 2, 3, 4, 5,000. Ano mo to? Yan. Tapos, idagdag mo ulit ito kasi mayroon ka uling. Mayroon po ulit siyang babayaran dun sa hospital. 5,000. Thank you po, sir. And mayroon pang pinapabigay si Ate Joy. Yan, nung galing kami ng Hong Kong. Ito galing kay ko. Para daw ito sa'yo, Kumaring Irene. Galing kay Ate Joy. Ate Joy, thank you so much. Galing pa tong Hong Kong.
So, binigay niya to itong nasa Hong Kong kami. Maraming salamat, Ate Joy. Baka may letter dyan. Hindi ko alam kung may nakasulat. Hindi ko pa yung binuksan. Sige, buksan. Pwede. Sige, buksan mo. Walang ano. Walang sulat? Wala. Okay. Thank you po talaga sa tumutulong po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Kasi kung hindi dahil na po sa inyo, then hindi ako makapagbalik doon kasi wala talaga ako. Wala akong kulang talaga ako ng financial po. Lalo na po kay sir. Thank you po sir kasi lagi kang nandyan. Kasi kung wala ka pa sir, wala na talaga ako. Buti na lang nandyan ka palagi. Kahit na wala na ako kay tita, pero nandyan ka palagi, tumutulong sa akin. At saka sa nagbigay din dito sa Pira, maraming salamat po sa inyo. Kasi malaking tulong na po sa akin na binigay po ninyo. Kasi para may na ako pangbili din ng gamot. Then meron din pa akong gamot dyan, na lang, 3 tablet na lang po. Then, siguro magpapabili na naman ako kamaya. Meron pupunta doon sa Malabog. Kasi kung may pupunta ng Malabog, magpapabili lang ako. Then, hindi naman ako makalakad ng malayo kasi manghihinga talaga ako. Mahirapan ako sa paglakad. Yung sumasakit ng dito ko. At saka dito, sobrang masakit. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawa niyo sa tulong niyo sa akin. Lalo na po kay sir. Thank you, sir, talaga. Pag wala ka pa, sir, mamatay na talaga ako. Huwag mo isipin Wala na talaga ako. Pag wala kayo, wala na talaga ako. Buti na lang nandyan ka palagi kasi nag-umuwi ako dito, wala talaga. Buti na lang nandyan ka. Kaya lagi akong iniisip, kung wala pa talaga si sir, wala na talaga ako ngayon. Kasi wala din yung mga karelative ko. Then, wala din sila yung maibigay sa akin. Ganun. Kaya hindi ko makalimutan si sir kasi nandyan siya palagi po. Nagmamahal po. Kaya, sobrang saya ko po kasi nandyan palagi si sir. Basta mag-fight ka lang, ha? Kung napagalitan man kita kasi Okay ayaw lang magpadala yun, ng sir. ospital eh. Kaya sabi ko kay Ma'am Aya, pilitin na magdala sa ospital kasi nga po nasa Hong Kong kami nun. But anyway, at least may ultrasound naman na ulit siya. Ilaban mo yan kasi hindi, kumaga, internal organ yan. So, hindi natin nakikita sa labas kung ano yung nararamdaman talaga. Kung hindi naman katulad din, may sugat ka lang, lagyan mo ng betadine. Internal organ na yung labanan dyan. So, lalo pat atay, ang function ng atay natin is napakahalaga sa katawan. Kaya nga, double Diba? yung sa atay ko sir nang babaga. Pero mayroon pang bukol, ganun. Kaya doon ako natatakot. Sabi ko sa doktor, Dok, may pa ba? May puruhan pa ba? Sabi niya, tingnan natin. Hindi sila nagsabi sa akin, kaya natatakot ako nun. Hindi sa magsasabi na, sabi ko sa kanya, Dok, may pa ba? May puruhan pa ba na magaling ako? Kasi hindi sila nagsabi. Then sabi, tingnan natin. Sabi ng doktor, kaya natatakot ako. Meron ko naman mga anak. Kaya pa yan. Kaya ako natatakot, sabi niya. Hindi, wala pa namang findings na yung doktor. So, malaman dun sa resulta nung gagawing ultrasound sa'yo, kung ano man yung gagawin ulit. Then dun, wala yan. Huwag mo isipin na parang wala. Wala yan. Mag-pray ka, basta kumain ka lang nung more on gulay. Alam mo sir, matatakot akong kumakain. Hindi pwede, hindi ka naman pwedeng hindi kakain kasi Kanin na lang yung kinakain, hindi na ako kakain ng ulam. Natatakot na talaga ako. hindi pwede kasi wala ring Tapos, papasok. alam mo yung ulam ko, tubig lang. Kahit may ulam. Bakit? Hindi matatakot ako kumakain. Hindi pwede. Kung ano lang yung bawal na sinabi sa'yo, yun ang itigil mo. Like, ano ba yung bawal? Ang dami silang bawal sa akin. Bawal ko ng yung tuyo, din yung kaning baboy, yung matataba. Matataba, bawal talaga yan. Oo, O magulay ka, galay, kamote, okra. Yeah, okay yung galay. Pero minsan, meron silang maulam. Titingin lang ako, hindi na ako kakain. Alam mo yung ulam ko, lagi ako tubig, ganun. Din yung yung gamot ko, yung itabig ko sa pagkain ko. Yung yung herbal. Yun, ginagawa kong sabaw. Sa kanin ko. Natatakot na talaga akong kumakain. Hindi, yung bawal lang yung wag mong kainin kasi manghihina ka yan. Pwede ka maggulay ay. Maggulay ka. Nagugulay ako ng saluyot na, masaluyot lang at saka lagbati. Lagyan ko lang, sabaw lang.
Wala nang mga, hindi ko na linagyan ng mga bitchin. Ah. Asin lang. Ganun. Konting Konti asin. lang, hindi lang kasi bawal naman talaga sa maalat. Oo. Yung UTI mo rin kasi medyo napabayaan mo yan. So, mag-inom ka ng tubig, tsaka yung paragis kasi pampaihi po yun. Yun ang Wala bang antibiotic na binigay para sa... Yun ang na yun sa UTI ko. Yung UTI ko yung pinag-anuhan nila sa doktor kasi naglala talaga. Lalo hindi nagpunta ko sa SPNC sir yung na wala na ako ng muntik na lang ako mamatay nun. Iyak ako dun sa loob. Hindi ko na talaga kaya basta yung mga nursing. Ano pa ako alas 8 pa ng umaga din naghapon na ako yung pila kasi pila-pila talaga. Din alam mo ang tagal naman yun naiyak na talaga ako tapos hindi ko na kaya iyak na talaga ako yun. Dinala nila ako dun sa lagyan na lang ako ng dito. Tapos doon na lang i-inching na lang na yung dalawang gamot. Kaya nun, muntik na lang ako nun. O Tapos kaya- itong bunganga ko, hindi na naganon na ako, sir. Tapos yung mga ko, naganon na ako. Sakasakit talaga. Then sabi pa na, bakit hindi ka nagsabi na masakit na? Sabi naman Wala kasi by number Mahirap naman pag magsingit ka doon, meron nakapila tapos Kaya yung ginagawa ko, pag doon ako sa doon ako nag-stay sa kaibigan ko, alas 2 ng madaling araw. Doon na kami. Magpila na kami doon. Then kami makauna din. Alas 10 ng umaga makauwi na kami. Sige, kasi may record ka na dun sa SPMC. Pangit Oo. na paglipat ka na naman ng ibang ospital, ulit na naman. So, mas Hindi okay na lang na. ako lilipat, sir. Diyan na lang kasi maganda naman din dyan. Ang magagaling naman Asikasohin ko ng na naman doktor. dun sa akin. Yan, tama. Kasi may record ka naman na. So, kasi kung ililipat pa natin ibang ospital, another test na naman. So, yun lang. At magpagaling ka ay labanan mo yung sakit. Kailangan mong gumaling para sa mga anak mo. Okay? Thank you po sir. ulit kay Ate Joy, kay Ma'am Tingloy. Marami pong salamat. And pag-pray po natin si Irene na gumaling siya, maging maayos yung niya. Alam mo ba, ang plan ko sana, kung maoperahan si Jeffrey, ikaw sana yung magbabantay sa kanya sa lung center. Sa Manila, ikaw magbabantay. Kaso ikaw naman may sakit at saka si Jeffrey hindi na rin. So hopefully, ay maganda po yung kay Jeffrey at hindi po siya maoperahan. So ito, panoorin niyo po yung si Jeff dito sa last ng video natin. Marami pong salamat. God bless sa inyong lahat. Thank you. Ano din yung sakit ni Bye-bye. Jeffrey po, sir? Mamaya sabihin ko sa iyo, hindi natin pwedeng i-discuss dito sa discuss dito sa vlog natin. Nasabi ko naman kanina, mamaya sabihin ko sa iyo. Sige po, God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Bye. Sa panahon ngayon, napakamahal na ng kuryente kaya kailangan mo nang magtipid pero huwag ka mag-alala, meron tayong magagamit para dyan. Ang hindi naapektuhan ang bill ng kuryente. Gumamit ka ng solar tulad na lamang itong aming floodlights na 200 watts. Tunay na maasahan, matibay at hindi ka iiwanan. Hindi katulad ng iba na madaling masira. Ito, pagmatagalan talaga. Kaya kung naghahanap ka, mag-order ka na sa amin. Mag-PM ka lamang, yan nasa screen niyo po o tumawag sa mga numerong inyong makikita. Maraming salamat, order na! Bilina, Bilina.